لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng pagpuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapakupok tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo, na Kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinabayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan nagtagumpay ang mga may pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa buwan pa rin na espesyal, at yun nga ay ang buwan ng Dhul-Hijjah. At tayo ay nasa isa sa mga araw ng At-Tashriq, o ang ika-11 at ika-12 at ika-13 ng Dhul-Hijjah, na tinatawag na Ayyam At-Tashriq. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ta'ala, sa ganitong mga panahon ay aalamin natin ang ilan sa mga katotohanan ng Islam tungkol sa mga araw na ito at sa pagsasagawa ng Hajj. At ganoon din sa nabanggit ko kanina na Ayyam At-Tashriq. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabanggit ko sa mga naunang khutbah na simula sa pitsa 1 ng buwan ng Dhul-Hijjah ay sunnah na magtakbir ang mga Muslim. Nagtatakbir sila ng
anumang takbir na naiulat sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yan ay isa lamang halimbawa. Binabanggit yan ng mga Muslim sa anumang oras, lalo na sa pagtatapos ng mga obligatory pagdarasal. Simula sa pitsa 1 ng buwan ng Dhul-Hijjah hanggang sa ika-13 ng buwan ng Dhul-Hijjah, ganyan ang ginagawa ng mga Muslim na pagtatakbir. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kapatid natin na nagsagawa ng Hajj ay ang kanilang mga ginawa sa mga araw na lumipas at gagawin pa ay ang pinakamahalaga sa mga ito ay nagsisimula sa ika-8 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sa ika-8 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah na siyang tinatawag na Yawmut Tarwiyah, ang mga nagsasagawa ng Hajj, sila ay pumupunta sa lugar na kung tawagin ay Mina. Yan ay isang lugar sa labas ng Makkah. At ang lugar ng Mina, yan ang lugar kung saan ay kakatayin sana ni Propeta Ibrahim yung kanyang anak na si Propeta Ismail. Doon yung sa lugar na kung tawagin ay Mina. Sa pitsa 8 ng buwan ng Dhul-Hijjah, ang mga nagsasagawa ng Hajj, kung sila man ay nandoon sa kanilang hotel o saan man sila tumuloy doon sa Makkah o sa masjid, pupunta silang lahat doon sa Mina. At doon sila mananatili. Magdarasal sila doon ng Salatul Duhur at Salatul Asar na pinaigsi subalit hindi pinagsama, at ganoon din ang Salatul Maghrib at Isya na hindi pinagsama subalit pinaigsi ang Salatul Isya. At magdarasal sila doon sa Mina ng Salatul Fajr. Kapag nakapagdasal na sila ng Salatul Fajr doon sa Mina, hihintayin nilang lumitaw ang araw. At kapag lumitaw na ang araw at iyon na ang pitsa 9 ng Dhul-Hijjah, sila ay pupunta sa lugar na kung tawagin ay Arafah. At isasagawa nila doon ang pinakamahalagang haligi o ritual ng Hajj. At iyon ay ang pananatili doon sa lugar na kung tawagin ay Arafah. Na doon natin matatagpuan ang Mount Arafah. Mananatili sila doon, nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsasama sila ng Salatul Duhur, Asar, na pinaigsik at pinagsama, at hindi sila aalis doon hanggang sa lumubog na ang araw. Hihintayin nilang lumubog ang araw bago sila aalis doon sa Arafah. At kapag lumubog na ang araw, ay pupunta sila sa Muzdalifah. Ang Muzdalifah ay lugar sa pagitan ng Mina at ng Arafah. Kaya pupunta sila doon sa Muzdalifah dahil kinabukasan ay didiretso sila sa Mina. Kaya pag lumubog na yung araw sa ika-9 ng
pupunta sila doon sa Muzdalifah, magsasala sila doon ng Salatul Maghrib at Isya na pinagsama at pinaigsi, at mamumulot sila doon ng mga maliliit na bato na siyang gagamitin nila na pangbato sa Jamarat doon sa Mina, at magpapahinga sila doon ng magdamag sa Muzdalifah. Pagdating ng Salatul Fajr, sila ay magdarasal ng Salatul Fajr, at pagkatapos noon ay dediretso sila sa Mina, at iyon na ang ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, na kung kailan natin ipinagdiriwang ang Eidul Adha. Sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah ay pupunta ang mga nag-hajj doon sa Mina, at dediretso sila doon sa Al-Jamratul Aqaba Al-Kubra. Ibig sabihin, yung lugar na binabato ng mga Muslim na pinakamalaki at pinakauna. Inshallah ta'ala mamaya ay babanggitin natin kung para saan ang pagbabato doon. Sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, isa lang na jamra ang babatuhin ng mga nag-hajj, at yun ay ang pinakamalaking jamra, Al-Jamratul Aqabatu Al-Kubra, ang pinakauna sa tatlo. Magbabato sila doon ng 7 maliliit na bato habang sinasabi ang Allahu Akbar. At pagkatapos, magkakatay sila ng kanilang hayop na alay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagkatapos ay ang mga lalaki ay magpapaahit ng buhok o kaya ay magpapaiksin ng buhok, at ang mga babae naman ay magpapapulon ng dulo ng kanilang mga buhok nang nasa 1 inch lang ang haba ng puputulin. At pagkatapos ay pupunta sila doon sa Makkah, sa Masjid Al-Haram, at isasagawa nila ang tawaful ifada. Sila ay magtatawaf. At kung hindi pa sila nakapagsagawa ng sa'i o pagtakbo sa pagitan ng Safa at Marwa, ay isasagawa nila yun sa araw na iyon, ikasampung araw ng Dhul-Hijjah. At sila ay bahagyang lalabas sa kanilang ihram. Ibig sabihin, pwede na silang magsuot ng karaniwang damit. Uhubarin na nila ang puting dalawang tela na isinusuot ng mga lalaki, at magsusuot na sila ng ordinaryong damit. At yung mga bawal gawin na nag-iihram ay pwede rin nilang gawin, maliban na lamang sa pakikipagtalik sa asawa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos nilang gawin yon sa Makkah, sa Masjid Al-Haram, yung pagtawaf at pagtakbo sa pagitan ng Safa at Marwa, kung kinailangan nila ito, ay babalik sila doon sa Mina, at doon sila matutulog sa Mina. Dahil kinabukasan, iyon na ang ika-11 ng Dhul-Hijjah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ika-11 ng Dhul-Hijjah, yan ang unang araw ng Ayyam Tashriq, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayyam Tashriq, Ayyam Aklin wa Shurbin. Ibig sabihin, ang mga araw ng Tashriq ay araw ng pagkain at pag-inom. Kaya tayo ay bawal mag-fasting
fasting sa ika-11, ika-12, at ika-13 ng Dhul-Hijjah. Dahil yan ay araw ng pagkain at pag-inom. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa Petsa 11 ng Dhul-Hijjah, ang mga nagsasagawa ng Hajj ay pupunta sila doon sa Al-Jamratul Aqabah Al-Kubra, yung pinakamalaking binabato ng mga Muslim doon sa Mina. Yan ay mayroong tatlo. Al-Jamratul Aqabah Al-Kubra, yung pinakauna na siyang pinakamalapit sa direksyon ng Makkah, at pagkatapos yung nasa gitna, yung Al-Jamratul Aqabah Al-Wusta, at yung susunod naman, yung ikatlo ay As-Sugra. Al-Jamratul Aqabah As-Sugra. Tatlong lugar na binabato ng mga Muslim. Sa Petsa 11 ng Dhul-Hijjah, babatuhin nila yung una ng 7 bato. At pagkatapos ay nilipat naman sila doon sa ikalawa, sa gitna, at babato na naman sila ng 7. At doon sa ikatlo, babato na naman sila ng 7. Ganon din ang kanilang gagawin sa ika-12 ng Dhul-Hijjah. Pupunta na naman sila sa una, babatuhin na naman nila ng 7. At doon sa gitna, 7 na naman, at doon sa huli, 7 na naman. Ngayon, sa ika-12 ng Dhul-Hijjah, kung ayaw mo nang magbato sa ika-13 ng Dhul-Hijjah, dapat umalis ka na doon sa Mina bago lumubog ang araw. Pinapayagan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ayaw mo nang magbato sa ika-13 araw ng Dhul-Hijjah, sa kondisyon na dapat i-evacuate mo na yung Mina bago lumubog yung araw. Dahil kung nadagdag ka ng paglubog ng araw na andun ka pa sa Mina, ay obligado sa iyo magbato ka sa ika-13 araw ng Dhul-Hijjah. Ganon ang ginagawa ng mga Muslim na nagsasagawa ng Hajj doon sa Mina. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit nga ba ang mga Muslim ay nagbabato doon sa 3 lugar na yun, sa 3 jamarat? Makikita natin sa panahon natin na ang mga lugar na yun ay mayroong 3 palatandaan, 3 haligi. Bawat isa sa kanila ay mayroong mga haligi, mayroong haligi. At tandaan natin na ang mga haliging yun ay nilagay doon ng mga Muslim bilang palatandaan kung nasaan ang tamang lugar ng jamarat. At huwag iisipin ng sino mang Muslim na ang haliging nakatayo doon, yun si Iblis. Hindi yun. Iyon lamang ay mga palatandaan. Dahil kung walang palatandaan, maaaring malito ang mga Muslim kung saan ba talaga sila dapat magbato. Kaya bilang pag-educate sa atin, ang mga haliging yun ay palatandaan lamang ng tamang lugar ng jamarat at hindi nun kinakatawan si Iblis. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kwento niyan ay noong si Propeta Ibrahim alayhi salam ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ialay niya ang kanyang anak na si Ismail. Sinama ni Propeta Ibrahim si Propeta Ismail doon sa Mina. Bago yung nag-usap na sila, sinabi ni Propeta Ibrahim na nakita ko sa panaginip ko, nakakatayin kita, ano sa tingin mo dito? Sabi naman ni Propeta Ismail,
o aking mahal na tatay, gawin mo yung ipinag-uutos sa iyo at inshallah matatagpuan mo ako na nagtitiis o mapagtiis. Kaya bukod sa kanilang kalooban na gawin ang utos ng Allah, silang dalawa ay pumunta doon sa Mina. Lumabas sila sa Makkah at naglakad sila papunta sa Mina. Pagdating nila sa Mina upang sundin ang utos ng Allah, nagpakita si Iblis kay Propeta Ibrahim alayhi salam at pinifitna siya ni Iblis, tinutukso siya ni Iblis kung ano-anong sinasabi niya kay Propeta Ibrahim para lang huwag niyang patayin si Propeta Ismail, para lang suwayin ni Propeta Ibrahim ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Iblis ay suwayin sa Allah at walang ibang layunin si Iblis sa atin na mga tao kundi ay gawin niya rin tayong mga suwain sa Allah para makasama niya tayo doon sa impyerno. Yan ang misyon ni Iblis. Yan ang gusto niya. Pati propeta ay sinusubukan niyang tuksohin. Si Propeta Ibrahim, sinasabihan niya huwag niyang sundin ang utos ng Allah, huwag niyang patayin si Ismail kung ano ang sinasabi niya. Pero si Propeta Ibrahim, kumuha siya ng maliliit na bato at binato niya si Iblis. Patunay na hindi siya sumasang-ayon sa sinasabi ni Iblis at wala siya sa panig ni Iblis. Nawala si Iblis. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nagpakita na naman si Iblis doon sa ikalawang lugar na binabato natin. At pinifitna niya na naman si Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya sa ikalawang pagkakataon, pumulot na naman si Propeta Ibrahim ng mga maliliit na bato at binato niya na naman si Iblis. At ito ay nawala. Nagpatuloy sila sa paglalakad. At sa huling pagkakataon ay nagpakita na naman si Iblis. At tinutukso na naman siya, pinipigilan siyang sundin ang utos ng Allah. Kaya sa ikatlong pagkakataon ay kumuha na naman ng mga bato si Propeta Ibrahim at binato niya na naman si Iblis at ito ay nawala. Hanggang sa tuluyan ng sinunod ni Propeta Ibrahim ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung sa kwento na nagpadala ng mensahe ang Allah na yun ay pagsubok lang na hindi naman talaga ipapapatay si Propeta Ismail, sinusubukan lang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung kwento na binigyan sila ng lalaking tupa bilang kapalit na alay kay Propeta Ismail alayhi salam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganun ang kwento sa panahon ni Propeta Ibrahim at Ismail. At tayo, taon-taon sa pagsasagawa ng Hajj, ay tinutularan ng mga Muslim ang ginawang pagbabato ni Propeta Ibrahim sa mga lugar na yun. Tayo ay nagbabato sa mga lugar na yun. Hindi ibig sabihin na andun si Iblis, na nakayakap siya doon sa haligi kaya binabato natin. Hindi yun ganun. Ang pagbato natin sa tatlong lugar na yun ay nagpapakita na tayo ay nasa panig ni Propeta Ibrahim. At tayo ay kalaban ni Iblis, na ayaw natin sa pagtutukso ni Iblis. Pinapatunayan natin sa ganoong gawain na ayaw natin na pakinggan si Iblis. Yan ay mensahe sa atin ng mga Muslim. Kahit wala ka sa Mina, kahit nandito ka sa bahay mo, yan ang nakatanim sa iyong isip. Sinisikap mong huwag sundin ang fitna o ang mga bulong ni Iblis at ng mga demonyo.
dahil ikaw ay nasa panig ni Propeta Ibrahim na nangbabato kay Iblis. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay palakasin niya ang ating iman at pagtatakot sa Kanya, nang sa ganoon, sa araw-araw nating pamumuhay ay napagsusumikapan natin na ipakita sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nasa panig ng Kanyang mga sugo at propeta. At tayo ay kalaban nga ni Iblis at ayaw natin sa Kanya. Nawa ay pagpitan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tatlong araw na ito, ang ika-11, ika-12 at ika-13 ng Dhul-Hijjah ay mga espesyal yan na araw sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay nabanggit sa banal na Quran. Ito ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na ayyamin ma'dudat o mga bilang na araw. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sa mga araw na yan ay alalahanin natin siya at pasalamatan. Kaya tayo na ay nagbibigir pa rin, nagtatakbir pa rin tulad ng ginagawa natin sa Eid, sa ika-11, ika-12 at ika-13 ng Dhul-Hijjah. At tulad ng nasabi ko, ang mga araw na ito ay araw pa rin ng selebrasyon, araw ng pagkain at pag-inom, araw ng paglalaro at pagsasaya. Kaya mahaba ang selebrasyon ng Eidul Adha. At kung bawal mag-fasting sa Eidul Adha, bawal din mag-fasting sa ika-11, ika-12 at ika-13 ng Dhul-Hijjah. At sa mga Muslim na hindi nakapagkatay ng kanilang mga udhiyah o mga alay na hayop sa mismong araw ng Eid, ay pwede pa kayong magkatay ng inyong mga alay na hayop sa ika-11, ika-12 at ika-13 ng Dhul-Hijjah. Dahil sa 4 na araw na yan ay nasa sayo na kung kailan madali sayo at meron kang pagkakataon na magkatay ng iyong udhiyah o ng hayop na iyong alay bilang sakripisyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasabi ng ating mga ulama, ayyamut tashriq afdalu ayyamid dunya ba'da yawmin nahar. Katulad ng sinabi ni Ibn Rajab al-Hambali na ang mga araw ng tashriq ay kabilang sa pinakamaiinam na mga araw sa mundo pagkatapos ng Eidul Nahar o ng ating tinatawag na Eidul Adha. Kaya tayo ngayon ay nasa ika-12 pa ng Dhul-Hijjah. Nasa ika-12 pa tayo ng Dhul-Hijjah. Pasok pa tayo sa Ayyamut Tashriq. At bukas ang huling araw ng Ayyamut Tashriq. Kahit kung sino ang gusto pang magkatay ng kanilang hayop na alay sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay pwede pa nila itong katayin ngayong araw at bukas. At bukas pag lumubog na ang araw, tapos na ang Ayyamut Tashriq.
Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay nagdagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at nawa ay tawfikan niya tayo upang mapabilang tayo doon sa mga Muslim na inaabang-abangan nila ang mga panahon na espesyal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga mabubuting gawain at mga ibada sa mga ito ay mayroong mga espesyal at dakilang reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ito ay ating masamantala at maging baon natin sa ating kabilang buhay. Ayyuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al muwahhidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al muwahhidin. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.